Galang Rider, muli nagbabalik sa aking YouTube channel, Galang Rider. So, share ko lang po yung kinabit kong mudguard sa harap dahil yung cover niya kasi na linagay ko sa kanyang telescopic ay mahirap ikabit yung mudguard na nabili ko po sa Lazada. So ngayon, ang ginawa ko ay diniskartehan ko na lang siya para maging kaayos-ayos at magamit kumbaga sa maging silbi sa putik ng kanyang makina. So ayan, pakikita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko at ano yung hindi ko linagay dun sa mudguard na maapektuhan yung design ng kanyang cover ng telescopic sa kanyang manibela. So pakita ko sa inyo yung pagkagawa ko para may share ko din po sa gustong maglagay po ng mudguard na hindi na pa kailangan, hindi na po kailangan yung bakal niya para maging silbi dun sa mudguard na nakakabit dun sa cover ng telescopic niya. So pakita ko nito. Na linagay ko dahil ito po ay may bakal nakalagay yan dati dito. Ito po yung bakal nakalagay yan dito para po maging kontra po sa anuman pong hangin. Kaso lang po ang problema, medyo nadamihan ako ng kasi pula siya tapos itim, so tinanggal ko siya. So ito po ay yung pinakang cover niya ay hindi ko po ito nabili sa online. Ito po ay PVC na D4. So yan po. So nahirapan po akong ipasok dito. So ginawa ko, binutasan ko po yung kanyang cover para po instead po na tanggalin ko to, mawawala kasi yung design niya. So ginawa ko, tinanggal ko po itong pinakambakal niya dahil nakalagay mismo yun dyan dati. Kaya ganyan po yan. So tinanggal ko yung bakal niya. Yan na po yan mismo. Yan. Kahit anong pong ulan, hangin ay wala pong problema yan dahil naka-fix po yan. So yan. So ngayon dinlagyan ko din ng dito para kahit papano yung tilamsik niya dito di siya abot dun masyado. So mayroon siyang tilamsik pero yung agiw lang ng tubig, parang agiw lang siya. So yan, malaking bagay po yan, wala po magiging problema. So yan, napapansin nyo kung bakit may ganito. Ito po yung sa mga na mga computer wire. Yan, nabili ko yung sa Lazada. Yan po yan. Ito yung skid plate na Hero. Nakakabili nito through online, pero hindi po ito through online. Through tabi-tabi lang po ito. Yung nakatago ni Bossing na Hero, pinakilaman ko. Kasi taon na rin kasi naka-stock dito. So ito yung nakita ko sa inyo, yung Hero. Ito yun. Ito yun.
Yung hindi ko lang kung anong sukat ito. Yung kalahati lang yata nito. Yan. Yan siya mga ka-XR. So, dyan ako tumabas. Dinoble ko yung kanyang para matibay. So, ayan. Pwede siya ng backup na ilaw in case na madilim kasi may time. Ayan. So, likod niya. Ito yung likod niya na mudguard. Kasi minsan may nagreklamo sa akin lalo pag maulan. Yung putik niya kasi halos siguro mga 2 dipa. Ang layo ko galing sa nakasunod sa akin, o 3 dipa nakasunod sa akin. Yung tilamsik pumupunta sa nakasunod sa akin, kaya dati meron dito nakalagay. Ay dito. Yan. Hanggang dito siya. Kaso ang problema, yung putik pa rin. Yan. Laking bagay siya. Iwas tilamsik sa box. Muli po, ito si Galang Rider sa YouTube channel po. Paki-subscribe na lang po natin. Yan. Na-share ko lang po yung aking parts ng motor ko sa labas, hindi sa loob. Dahil magtanong man kayo, at least makakita nyo, mapanood nyo sa YouTube channel ko. At sa page na rin po. Share ko din po ito. So ayan po, yung mudguard ko sa likod. Ayan. So ang sunod ko pong i-share sa inyo yung gulong sa likod na pinalit ko doon sa stock niya na tire. So ipapakita ko sa inyo para yung katanong na kasya ba yung stock sa 130 na rim na 17. So papakita ko po sa inyo. So ito po yung aking Swallow na 130. Dati po nakakabit dito 110, 17. So nalilitan ako dahil naka-lifter kasi itong aking XR. So sabi ko magpapalit ako ng medyo malaki-laki. So nakipag-usap muna ako sa aking mekaniko. So sabi niya kasya dyan ang 130. So sabi ko anong magandang gulong. So yung co-founder ko kasi meron siyang Swallow na 120. So sabi ko medyo malit ng konti. Hanap ako ng 130. So kaya ito yung 130 na gulong na Swallow. 130 80 17 MC 655. Ang kagandahan nito dahil ano siya, street enduro. Ibig sabihin, sabi ng iba, pwedeng pang street, pwedeng pang city, pwedeng pang putikan o pang trail. Nagamit ko na rin siya sa trail ilang beses na. Maganda siya. Makapit din. And then, lalo na sa kalsada, mga espalto. Kaya, kahit maulan, ano din siya. Kapit na kapit din. Instead na ano siya, wag nyo lang peprenoan sa harap pag kayo ay sa tag-ulan, ay talagang ay swim lang kayo. So yan siya, pwede siyang tubeless, kaso lang di kasi tubeless yung aking kasi rim stock siya ng XR150. So kaya meron siyang interior. So yan. So, yan o. Ito naman yung spoke plastic. Nabibili lang din to sa tropa ko dyan sa may shop. Ito lang din sa Las Vegas. So, yan. About po pala sa ating chain kadena. Yung kadena po natin. Napapansin nyo bakit mabilis mapudpud yung sprocket niya. Kasi po ay yung kanyang kadena po stock na
Original po siya. Hindi pa ako nagpapalit. Instead, nung kinuha ko to sa kasa, 2 taon na siya nung February, hindi pa ako nagpapalit ng sprocket sa likod, pati po sa harap. So ngayon, ang ginagawa ko dito para hindi siya mapudpud basta-basta, ayan po. Yan. Yan po, stock pa rin po yan. Pag yan po umabot na dito, sa may guhit na yan, ibig sabihin po, palitan na po yan. So yan, mapapansin nyo naman po kasi lumalaban yung sprocket sa yung kadena. Yung tunog niya, pag tumatakbo na nagpapalit kayo ng gear, mapapansin nyo po yan dahil garalgal. So yan po. Yan po ang tinanggal ko din po kasi yung chain cover niya kasi medyo parang masikip na sa akin. Pero minsan nilalagay ko din yan. So yan, ngayon tinanggal ko muna kasi nag-trail kami nung nakaraang buwan. Kaya wala siyang chain cover. So papakita ko sa inyo kung anong ginagamit kong pang-spray po dyan para hindi ho siya kapitan ng anumang putik o kalawang. Ito po, anti-rust spray lubricant po siya, King Foam. May mga nabibili po nito sa SM, sa hardware, or sa mga shop po ng motorcycle. Meron po nabibili nito. Nabili ko po ito ng 100 pesos. Yung isa po, yung malaki-laki dito, wala po sila available. 150 po yan. So ito po ang ginagamit ko pang spray. Kung kayo po mag-spray sa taas ng kadena, isama na rin po yung baba. So ayan po. So ang sunod ko pong i-share sa inyo yung cable clutch po. Kung paano po siya hindi maputol agad at paano po siya lumambot sa tama pong pamamaraan. Hindi niyo po pwedeng dalhin, kahit wag niyo na pong dalhin sa shop para palambutin yung kanyang cable. Tuturo ko po sa inyo. So hello again. So ngayon naman po ang ipapakita ko naman po sa inyo na napakasimpleng gawin. Hindi na pwedeng dalhin sa shop para lang ipagawa. Ito po ay aking napag-aralan mabuti at nakita ko rin po sa ibang pinopost sa Facebook saka sa YouTube na napakadali lang po. Bili lang po kayo ng anti-lubricant para po matanggal po mismo yung kalawang at lumambot po ang inyong cable clutch. So papakita ko po sa inyo kung paano po lagyan ng lubricant para po yung kalawang niya ay hindi po ma-stuck sa loob ng kanyang cable. So wait lang po. Ito po yung cable. Ito po tatanggalin lamang po ito. Dito. Pagtanggal po niyan, napakadali lang po. Hirapan ako nito gawa ng isang kamay lang. Ayan. Tanggal na po, isang kamay nga lang pala. Kaya tanggalin niyo po yan dito para makabuelo po yung kanyang langis. So ayan. Pwede pong talian nyo dito ng plastic, i-cover nyo dito, kaya kaya ng hose na sakto lang ho dito, tapos talian nyo ho dito. Yan. Kung ayaw nyo man pong mahirapan para maghanap pa ng lalagay dito, bili po kayo ng iringgilya. Alam po yung iringgilya, yung pang-iniksyon, yung pang-iniksyon po sa mga pasyente. So bili po kayo sa Mercury, meron po nabibili yan. Wait po. Ito na po siya. Iringgilya po tawag nito sa probinsya.
Ewan ko kung tawag dito sa Manila. Ang ineksyon. Ang alam ko eh. Ang panturok. Yan. So, tuturo ko po sa inyo kung paano po ito gawin na napakadali. Pag tinamaan yung kamay nyo, yun ang mahirap. So ito, tuturo ko sa inyo para hindi kayo mahirapan kung paano maglagay nito. Bago nyo po pala turukan ng langis yung pinakang dulo sa dulo, tanggalin nyo muna po dito para po makabuelo yung kanyang oil. Siyempre po sobrang lambot na po niyan eh, pero ituturo ko lang po sa inyo para po ay siya ay paano po ilagay doon sa taas. Wait lang po. Ito na po siya ngayon. Napansin nyo, sobrang dulas kasi nakababad po siya nung bago po mag-trail kami sa Kalawis saka Casile River. Kaso po doon sa Kalawis hindi po ako nakasama kasi work muna po yung nuna ko. Ito po. Yan. Hayaan niyo po siyang dumaloy pababa. Dahan-dahan lang po yung kanyang pagdiin ng langis para po dumali doon sa ilalim. Ayan po. Ayan. So ngayon po pwede rin po siyang ibaba taas para po dumulas. Ayan po, sobrang lambot niya po yan. Lagi ko po yung ginagawa simula po nung naputulan kasi ako ng cable, doon ko nakuha yung paano diskarte. Since po kasi noon mayroon po akong bike sa probinsya, ganun po yung ginagawa ko din. Kaso nakalimutan ko na rin po dahil ngayon lang po ako nagkamotor ng ganito. So yan, ito unang motor ko po pala ito, XR150. Yan. Ayan po. Meron na po siyang tagas sa pinakang babae. Ayan. Yan. Yan. Sobrang lambot po yan. Yan. Yung po discarte yan kung paano po mapalambot ang inyong cable sa inyong wire, cable wire. Yan. Yan po. Yan. May tagas na. Kahit po mga once a month lang po. Kaya bago kayo mag long drive, pwede nyo po yung gawin. Bili lang po kayong iringgilya, napakamura po. Wala pa yatang 20 pesos ang isa. Yan. Sa Mercury Drug po. Yan. Yan. So ibabalik ko na yung cable, baka mamaya bigla may lakad. So load lang kayo dyan. So yan po, tapos na siya. So ang sunod ko naman i-share sa inyo
yung box na nabili ko nung bago po mag-rides ng January 31 ay napalitan ko na po. Kasi dati ang nakalagay dyan ay 27, pinalitan ko ng 32. Kaso sabi po ng aking OBR ay maliit. Kasi minsan po pag galing kami ng rides, bumibili po siya ng mga pasalubong sa kanila. Medyo nalilitan siya. Kaya nagdadala ako ng backpack. Tapos nabibili ako ng net na goma siyang net. Kasi kahit di mo siya talian totally, ilagay mo lang siya sa box. Andun na yung bag mo. Inet mo lang siya. So, yun ang purpose ng discarding mabilisan para kahit anong takbuhan ay hindi siya malalaglag. So, papakita ko sa inyo yung box na binili ko na 47 liters na pinalit ko sa 32 liters. Ngayon yung box na yun, naka Blue Apron na. Siya na mismong nagmamayari nun. So, ito siya. Ito yung box na nabili ko nung bago mag-rides ng 2021 ngayong taon. So yan, pwede po yung maliit na helmet, kasya po dyan dalawa. Ang kagandahan dito dahil ang loob nito ay mayroong tali. Yan, tali. Kung halimbawa umapaw man siya dito, hindi siya umapaw, talian mo lang siya nito magkasalubungan. Yan. Yan po siya. Kaya yung aking face shield hindi siya nagagaskas kasi nandyan siya lagi. Payong, tali. Kasi may in case na mayroong mangailangan ng tulong sa daan, pwedeng hilain. Yan. Ito yun siya. 47 liters. 7 kilograms. So yan. So, dalawang helmet. Pero yung maliliit lang, yung wala siyang dulo na para sungay. Yan. Yung mga close helmet lang. Yan. So, yan. Yan siya. Yung maglalagay po pala ng box. Kasi minsan, meron akong nakakasunod na ang bilis niya, tapos may mga lubak na dadaanan, nalaglag yung box. Diskarte lang po dyan. Kung maglalagay kayo ng bracket, siguraduhin niyo po yung box nyo na hindi malaglag. Ayan po. Lagyan nyo siya ng tornilyo, butasan nyo na mismo para hindi mahirapan yung box nyo o masira. Ayan po. Yan po yan. Yan po yung pinaking ilalim niya. Yan. Ito yung bracket niya. Sa bracket niya nakakabit. Kaso lang, ito po kasi stuck na yung pinakang kargadera niya. Kaya yung pinakang bracket niya mismo, yan na. Hindi na nahirapan maghanap para i-bracket pa. So, di ba napakadali po ng diskarte. So ngayon po dahil sa kadiskartehan ko po ay pinag-aralan ko po yung wire niya sa brake light at lagyan ko po siya dito. Kasi minsan po may time na nasa long drive po o kaya ginabot ng gabi, minsan yung mga kasunuran mo ang bibilis. Naglagay ako nito pero hindi siya umiilaw kusa na direkta dito sa brake light. Ang ginawa ko dyan, pag nagpipreno lang siya, saka lang siya umiilaw. So yan. Pakita ko po sa inyo. Ayan po. Discarding simple yan, pero malupit. Hindi mo na kailangan ng malaking gastos. Yan. Saka din mayroon din po yan. Pag may marino lang po yan, meron. Yan. Yan po kasi yung taas niya. Makwento ko lang, dati po kasi ang
pinakang taas nito ay 3 inch. Ngayon, nung siguro umabot ng mga 3 buwan, ay kusa po ako natumba dito dahil nabitin po yung paa ko, dahil gumulong po yung likod niya sa bato. Hindi ko na po na kunan ng magandang atensyon sa paa ko, kaya kusa po akong tumumba dito. Mabigat po kasi itong XR na to eh. Yan. Ngayon po 1 inch na lang po siya. Kahit po sa traffic hindi na ako nahihirapan. So yan. Sa mga nagtatanong po pala sa cover ng kanyang monoshock, madali lang po. Bili po kayo ng anong pangalan nun, yung pandikit po na dalawa, yung tinitimpla po siya, pinahalo. Huwag niyong bubutasan dito kasi air cleaner po yan. Baka pag binutasan niyo mapasukan ng tubig, mahirapan pong humigop ng hangin. So ginawa ko, dinikit ko na lang po siya yan. Yan. Yan po siya. Yan. Yan po, yung pinakang cover niya, may nilagay ako dito na plastic din. Kasi yung galing tilamsik ng kadena, tumapunta dito. Punta dito. Kaya minsan nahihirapan ako maglinis. So, pinupunas-punasan ko na lang. So, yan. Ito po pala yung stock na 19 rim. Galing sa XR ko. Nagpalit lang po ako ng 17 kasi nahihirapan po ako maghanap ng tire po nito na swallow. Saka yung stock nito. Ito po ako maghanap. So, nagpalit ako ng 17. Same sa stock sa likod. Ito po yung 110 na manggagaling sa likod. Dinagay ko po sa harap. Kasya po yung kanyang 110 na swallow. Street enduro din po siya. Yung iba po kasing tubeless, kaya po ito 120 na tubeless na motard. Kaya po ito ang motard na 120 kasi sobrang bilog po yun eh. So kung tatanungin nyo kung yung gap niya sa gilid from telescopic ay kasya lang po. Yan po. Yan po yan. Yung kabilaan po. Yan. Sukat na sukat po yun dyan. So ngayon hindi na ako nahirapan maghanap ng interior at ng kulong. So yan. Yan po. 110 8017 MC 578 yan, straight enduro swallow. Yan po. So yan din, spoke plastic din po siya, hindi siya natatanggal. So ngayon po, galing po siya sa lifter kasi medyo bumaba yung harap niya dahil sa nagpalit ako ng 17. Nagpalit ako ng 17 dahil medyo mataas yung harapan. Pero halos pares pa rin siya nung nagpalit ako ng 17. Doon galing sa 19. So ang ginawa ko dito ay yung kanyang telescopic na tinidor galing doon sa manibela, pinadjust ko siya ng kalahati doon sa kanyang lock. So papakita ko sa inyo. Yun yung kanyang adjust. Yan, pansin nyo, sobrang lalim. Yan, kalahati niyan dito pinadjust ko, pinamaba ko yung kanyang telescopic kabilaan niya. Ayan.
Saka pinalagyan ko din ng reserve bar extension para hindi masyadong ngalay yung balikat mo. Yan. Kasi po ang sabi sa akin nung mga kasamahan ko dati ay kailangan ito mataas doon sa upuan sa likod. Dati po kasi patay lang po yan. Mataas po yun, mababa to ng konti. So binila ko na reserve bar. Pumunta ako sa mekaniko ko, mayroon pala silang stock doon. Saktong sakto, universal dong tawag doon para magkasya. So ngayon po, nagtanong ako sa kanya about dun sa handguard. Sabi niya mayroon siyang stock, bigay din sa kanya, kaso lang hindi nag-ayon dun sa kanyang motor na Kawasaki 180cc na Rouser. Ito po siya, puti siya dati, kaso lang may mga gas-gas. So ginawa ko, pininturahan ko na lang siya. Ginawa ko siyang camouflage dati, binalik ko sa pula. So yan. Mayroon po ito sa Shopee, sa Lazada, maabot ng 1.5 to 1.7. Yung pinakang original niya, may tigil 5,000. Mga pang dirt bike. Yan, yan. Yung bagong side mirror, universal. Yan. Kabit ko lang isang lupi. So, itong Pro Tipper, dati ko nabili sa Lazada ay medyo pangit. Kasi, maliit siya. Nabili ko sa shop to eh. Sa shop lang. May sa puti. Kuran rin. Tibay. Pang ano sa ulo kung in case na hindi naman sinasadya. Yan. Kung nagtatanong po kayo kung paano po i-adjust yung inyong stand galing po sa extension ng lifter, pinutol po ito at linagyan po ng bakal sa loob, yung sulit na bakal. Tapos nag-adjust po na ganyan po kahaba from the stock. Yan po. Dati po sobrang haba po yan hanggang ganyan. Yan ang haba niyan dati. Pina-adjust ko. So yan na po ang kanyang solusyon sa bakal. Yan po. Kaso nga lang po sa mabigat po kasi bumigat po ito kasi may bakal sa loob. Pag nalulubak, tumatalon po siya. Tumadown. Kailangan ng iba na ba nakakalas. So yan po siya mismo. Yan. Ako lang din po nag-discard nito kung paano po siya informa. Yan. Nakwento ko na rin po ito sa Facebook, pero inulit ko lang po kasi sa aking YouTube channel. Nakiki-subscribe na lang din po ako. Galang Rider YouTube channel po. Kaka-start ko lang po ng isang araw. May 2 video na po ako doon na nilagay. Pinost po. So yan. Next ko po i-share sa inyo yung ginagamit ko po sa pang ride, sa pang trail. Yan. So muli po, dito po nagtatapos ang aking share sa motor, sa aking XR150. Ito po si Galang Rider. Pag-subscribe na lang po ang aking YouTube channel, Galang Rider. Naka-start ko lang po nung last week. Mayroon po ako 2 video doon na na-share ko po. So, pag-subscribe na lang po, Galang Rider XR150 ang aking pinakang pangalan po sa YouTube. So muli po, paki-subscribe na din po yung aking group channel na Honda XR150L Riders Association. Marami na po kaming videos doon na may post, may send na po doon. Yung gusto pong mag-join po sa aming grupo, paki-PM na lang po ako at paki-subscribe na din po yung aming group channel ng
Association. So, dito na lang po magtatapos ang aking video. So, next video na lang po ulit. Ang share ko po ay aking mga ginagamit sa rides sa trail. Halos para pares din po yun. So, bye-bye. See you next video. Paki-subscribe na lang po. Galang Rider YouTube channel.